Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Clarice. 25 years old, may asawa at isang anak at loyal listener mo ako since 2021. Marami na akong napakinggang mga kwento sa channel mo at lahat ng yon ay pumukaw ng aking interes. Nga pala, Papa Dudut, nakasubscribe na rin po ako sa Kaistorya Horror YouTube channel at sa Gianna Vlogs, ang inyo pong family vlogs. Sa aking pakikinig sa inyong programa ay na-inspire po akong mag-share din sa inyo ng aking karanasan. Alam kong mahirap po itong paniwalaan, ngunit sinasabi ko sa inyo na totoo ang lahat ng babanggitin ko sa aking sulat. Papa Dudut, kasama sa aking kwento ang aking pinsang si Daisy. 10 taon ang tanda ko sa kanya. 6 years old pa lamang siya noon. Sumasali na siya sa mga singing contest sa school. 6 silang magkakapatid at siya lang yung madaldal, clingy, clumsy and favorite na mga tita namin. Kahit na medyo spoiled brat at palasagot siya. Kapag nakakarinig siya ng bagay na na-offend siya o hindi niya gusto ay mabilis siyang sumagot pabalik. Samantala ay honor student din si Daisy. Ewan ko ba, Papa Dudut, kahit puro TV lang at music ang inaatupag ay matalino pa rin siya. Hanggang sa dumating yung panahon na lalong lumala ang ugali ni Daisy. Naging magagalitin po ito, nagwawala kapag hindi natutupad ang kanyang gusto. Tapos may pagkakataong nagmumura na siya sa mga magulang namin. Dahil dito ay pinapalo na siya ng kanyang mga magulang. Tapos isang araw, bigla na lamang siyang nawala for 1 week. Papa Dudut, walang nakakaalam kung nasaan siya noon. Hindi siya matawagan, walang tumatawag for ransom or threat. Wala ni isang anino or clue kung patay na ba siya o hindi pa. Unang araw pa lamang ay nag-alala na ang lahat. That time, turning 7 years old pa lamang si Daisy. Isipin nyo anong laban ng isang 7 years old na bata. Halos mabingi ako sa sobrang tahimik ng bahay. Madami naman kami dito pero wala kang nakakasalubong kahit umupo ka pa sa hagdan. Siguro sa laki ng bahay, hindi mapuno ng 9 na tao. Kay lolo kasi itong bahay and ngayon doon naman siya nakatira sa isang nyapang bahay kasama yung mga tita naming mga wala pang asawa. Nagsumbong naman kami sa mga pulis pero umabot ng 1.5 araw bago magawan nila ito ng aksyon. Sabi nila noon, wala daw nakakita sa kanya sa school noong araw na yon. Hindi nga daw siya pumasok. Hindi din daw siya napansin ng guard kung pumasok na ba siya o hindi. Pero sabi ni Tita Joji na mama ni Daisy, hinatid pa nga daw niya si Daisy kahapon. Binalak nilang ipacheck ang CCTV ng school. Nagbabaka sakaling nahagip noon ang pinsan ko pero surprisingly hindi raw gumagana ang CCTV ng araw na nawala siya. Sa kabilang banda habang nag-uusap sila sa tapat ng school, may lumapit na babae. Sabi niya noon baka pwede niyang i-check ang CCTV nila. Kasi ilang lakaran lang yung bahay nila and hagip yung harap ng school ng kaunti.
Second day, ipinatawag si Tita Josie para tignan yung CCTV record noong araw na nawala ang anak niya. Sabi ni Tita, nakita daw sa CCTV footage na lumabas na mag-isa si Daisy habang nasa kalagitnaan ng klase. Galit na galit si Tita Georgie nung time na yon dahil ano raw ang ginagawa ng guard nang nawala ang pinsan ko. Paano ito nakalabas ng eskwelahan kahit na hindi pa tapos ang klase? Ipinagpatuloy naman ng tita ko ang panonood sa footage at nakitang naglalakad lang si Daisy hanggang may nakasalubong daw siya. Then doon na daw siya sumama. Hindi na makita sa CCTV yung itsura kung matanda ba o ano. Dahil papalayo na sa CCTV yung pinuntahan nila. Naghanap-hanap pa sila tita if may ibang bahay na may CCTV or kanto pero wala na. Dahil sa way na yon, papunta ng gubat, wala nang gaanong mga bahay at hindi naman masisisi ni tita yung guard dahil bago lamang yon at hindi niya pa namumukhaan lahat ng estudyante. Papadudot inabot ng halos 1 linggong walang update. Walang nangyayari at halos hindi na sabay-sabay kumain sa almusal, hapunan at puro balita na lang ang pinapanood at baka sakaling may balita na pwedeng clue kung si Daisy ba yon. Pero wala talaga. Sa 7th araw ng pagkawala ni Daisy ay halos nanlulumo na ang lahat kasi wala na siguro talaga ang pinsan ko. Nagpapakita na daw si Daisy sa panaginip ni tita na nakauwi na daw siya. Umiiyak na lagi si Tita Georgie, yakap-yakap yung paboritong damit ni Daisy. Naawa naman ako sa tita ko. Dahil noong time na yon ay nakatira ako sa kanila habang nasa province naman ang mga magulang ko. Noong araw ding yon ay nagsama-sama na kaming kumain maliban sa ate ni Daisy na si Amelia. Busog daw kasi siya. Tahimik na malamig pero parang kasama namin si Daisy. Biglang may kumatok sa pintuan 3 beses. Tumunog pa ang phone ni tita. Pinacheck sa akin habang papunta sila ni tito sa pintuan. Paghawak ko sa phone ay tumunog ulit, Papa Dudut. Bandang 8:00 ng gabi nagulat ako nang biglang mag-online si Daisy sa Messenger. Then sa GC namin ay merong mensaheng nag-pop up. Nanlaki ang mga mata ko noon. Si Daisy ang nagpadala ng mensahe. Ma, I miss you. Sabi niya. Tapos ilang minuto ang lumipas, nagpadala ulit ng mensahe si Daisy. Sabi niya, I'm home. Papadudot ng inig ako, halos nabitawan ko yung phone ni tita at napatingin sila lahat sa akin habang umiiyak na ako. Lumapit sa akin si Tita Georgie at tanong siya ng tanong kung bakit. Pagbukas ni Tito Jesse ng pinto, walang tao. Tinignan ni tita kung ano ang nabasa ko and she freaked out. Lumapit silang lahat then suddenly the door heavily closed. Hindi sa front door kundi sa taas, isa sa mga kwarto ang nagsara. It feels so heavy kahit nasa isip ko baka si Amelia yon. Tito called her but she wasn't answering. Baka matutulog na siya. Pinapakalman nila mama si tita habang tumatawag sa pulis si tito. Yung iba ay tinatapos na yung pagkain. May biglang nagpatugtog sa itaas. Maririnig mo talaga dahil sa tahimik ng tahanan after nung pagsara ng pinto. Nagkaroon talaga ako ng malupitang goosebumps that time. Dahil si Daisy lang ang nagpapatugtog sa bahay. Nataranta pa ang lahat ng tumili si ate Amelia ng Papa! Tumakbo halos lahat sa itaas. Napatigil si Tito Jesse nung nakapwesto si ate Amelia sa tapat ng kwarto ni Daisy. Pagtingin namin nakaupo si Daisy sa higaan niya. Dala ang bag niya, malinis ang mga damit kahit ang sapatos niya. Dahan-dahan siyang lumingon at ngumiti. Hi, umuwi na po ako, sabi niya sa amin. Pero ang nakakatakot ay wala pang 5 minuto si Daisy sa bahay namin ay unti-unti siyang naglaho na parang usok. Napasigaw noon si Tita Georgie at Tito Jesse
at sinubukan pa nilang pigilan ang pagkawala ni Daisy pero nawala na ito. Ako naman ay nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Ano yung na-witness namin? Nagmulto ba si Daisy sa amin? Papa Dudut, hindi ko matanggap ang posibilidad na baka patay na ang pinsan ko. Kaya umasa ako at kaming lahat na namamalik mata lang kami at buhay pa si Daisy. Kaso Papa Dudut, kinabukasan isang masamang balita ang dumating sa amin. Natagpuan na nila si Daisy sa gubat, naagnas na at syempre wala ng buhay. Nang makita namin ang bangkay ng pinsan ko ay napahaguluhol kaming lahat. Pero wala nang masasakit pa sa naramdaman noon ni na Tita Georgie at Tito Jesse na nawala ng anak. Sa kabilang banda, ayon sa autopsy, natural cause ang pagkamatay ni Daisy. Namatay daw ito sa hika. Wala namang nakitang mga sugat sa katawan niya at hindi naman siya na rape, although malakas ang hinala ng mga pulis na may kinalaman yung taong nakasalubong ni Daisy na nakita sa CCTV. Pero nang suriin ulit ang CCTV footage, parang may mali. Oo, napansin nyo ng mga pulis na parang hindi tao ang sinasabing nakasalubong o sinamahan ni Daisy. Napansin kasi nilang parang lumulutang ito at parang wala ding mukha yung nilalang na yon. At kahit na mukhang imposible, naghinala na noon sina Tita Georgie at Tito Jesse na baka nga hindi tao ang sinamahan ni Daisy ng araw na nawala ito. Samantala, habang binuburol namin si Daisy ay naka-experience kami ng mga bagay na hindi namin inaasahan. Nang dumating yung bangkay ng pinsan ko sa bahay nila, gabi-gabi na kaming nakakaamoy ng mabaho at malangsang amoy galing sa kabaong ni Daisy. Inireklamo namin ito sa puneraryang kinuha namin, ngunit kahit na anong lagay nilang ng formalin ay ganun pa rin ang naaamoy namin. Worst part is may lumalabas na uod sa ilong at tenga ng pinsan ko. Doon kami natakot at hindi alam ang gagawin. Hindi siya normal na uod lang kasi malalaki ito. Doon na nagumpisang magkwento ang puneraryang kinuha namin sa mga na-experience nila nung nandun pa sa kanilang bangkay ni Daisy. That night daw, nang dadalhin na si Daisy sa morgue ay may isang lalaki daw na tumulong magbuhat sa bangkay ni Daisy na hindi naman nila kilala. Nang dumating na sa morgue at may nakita silang lalaki sa CCTV na hindi umaalis sa gate ng punerarya. Nang tinanong ito ng isa sa mga nagtatrabaho doon ay si Daisy daw ang pakay niya. Ngunit nang pinakita sa amin ang CCTV, walang may nakakakilala sa kanya kahit isa sa amin. Nang minsan ding dumalaw ang tita kong albularyo, sumigaw siya nang makita ang bangkay ng pinsan ko. Doon niya sinabi kay Tita Georgie na hindi daw yon ang pamangkin niya. Kaya daw kami nakakaamoy ng malansa at mabaho at may mga uod na lumalabas sa bangkay ni Daisy dahil pinalitan daw ang katawan ng pinsan ko. Samantala, may nakapagsabi sa amin na before ilibing si Daisy, padaanin daw ito sa bintana para malaman talaga kung pinalitan nga ito. Ngunit hindi ito natuloy sa sobrang takot ng pamilya ko na baka kung ano pa ang makita namin pagkatapos at baka matakot din ang mga taong nakikiramay. Habang nasa sementeryo na kami bago ipasok ang kabaong ni Daisy sa nicho, doon kami sa isang lumapit para magpaalam. Ngunit natakot na naman kami nang may mga uod na naman na lumalabas sa ilong at tenga ni Daisy. Mas madami sa naunang mga uod na lumalabas noong nasa bahay pa lamang ni na Daisy. Pagkatapos ilibing si Daisy, pinaalbularyo namin yung damit niya. Doon sinabi ng albularyo na hindi nga daw si Daisy yung nilibing namin. Pinalitan daw yung katawan niya ng katawan ng hayop o puno ng saging. Nagsuggest din ang albularyo kung gusto naming makausap si Daisy sa paraang sasanib ito sa isa sa mga anak niya para malaman talaga namin kung ano ang totoong nangyari, ngunit hindi na namin ginawa sa sobrang takot. Sa kabilang banda, kasama ang tiyahing kong albularyo ay pinuntahan din nila ang lugar sa gubat kung saan natagpuang patay si Daisy. Pero biglang nagsisigaw sa takot ang tiyahin ko na para bang may nakikita siya na hindi namin nakikita. Tapos noon ay nagtatakbo na siyang palayo. Inabol naman namin si tita at hindi na natuloy ang balak namin na alamin kung sino ang kumuha sa pinsan ko. Kinagabihan na stroke ang tita kong albularyo.
Nasawi din ito kinabukasan pagkatapos lumabas ang test and scan sa utak niya na meron siyang mahigit 70cc na dugo. Siyempre nanlumo kaming lahat sa pagkamatay ng tiyaheng ko. Pero malakas ang suspetsya namin noon na hindi natural cause ang pagkamatay ng tita ko. May pumatay sa kanya na hindi namin nakikita. Pero ang hinalang yon ay nanatili lamang na hinala dahil hindi naman namin napatunayan na pinatay si tita ng maligno o kung anuman na nilalang na siyang pumatay din sa pinsang ko. Hinayaan na lang namin ang lahat at sinubukang mag-move on. After 6 months, naka-move on din kami nang walang kababalaghan na nangyayari. Kaso papadudot, eksaktong 1 taon simula nang mamatay si Daisy ay muling nakaranas kaming lahat ng kababalaghan. Nakatira pa rin ako noon sa bahay ni Tita Georgie at sa totoo lang ay wala namang kakaiba or anything creepy sa bahay nila. Pero may napansin kami sa nakatambak nilang kotse. There are little footprints na sobrang dami sa salamin ng sasakyan. Unang tingin ko doon, ang nasa isip ko ay mga bata silang naglalaro doon. Umakyat sa salamin ng kotse pero imposible kasi si Daisy lang noon ang bata sa amin at patay na siya. So kanino nanggaling ang mga bakas ng paa ng isang 6 or 7 years old na bata? Nang makita namin yon ni Tita Georgie ay napangiti na lamang siya sa amin at sinabing baka si Daisy lang yon na naglaro. Tinanong ko naman baka may bata na mula sa kapitbahay namin ang nakapasok sa bakuran namin at naglaro sa ibabaw ng kotse. Sabi ni Tita Georgie imposible daw na may makakapasok na bata doon para maglaro sa garahe nila dahil may gate sila and yes ang taas ng gate nila. And sino ba namang loko-lokong bata ang maglalaro doon nang hindi nila nalalaman na nakakyat na sa sasakyan nila. Actually hindi ko may paliwanag or hindi ko din alam kung si Daisy ba ang may gawa noon o baka maligno o tiyanak, hindi namin masabi. Kaya nagpasya noon si Tito Jesse na mag-install ng CCTV camera sa labas ng bahay namin. First and second day ay wala kaming nakitang kakaiba. Pero sa ikatlong araw bandang 3:00 ng madaling araw ay may nagpakitang bata sa CCTV footage at umakyat ito sa kotse nang lumulutang. Tapos ay palakad-lakad siya sa ibabaw ng kotse at mukhang alam niyang nakikita siya sa CCTV camera kaya humarap pa ang bata. Papadudot naghimbal kami kasi ang bata ay walang iba kundi si Daisy. Pero nakakatakot ang itsura niya. Somewhat ay parang naagnas na ang balat niya at wala siyang mga mata. As in hollow ang magkabilang eye sockets niya. Literal talaga siyang multo. Dahil naman sa takot namin ay agad na binura ni Tito Jess ang CCTV footage na yon. No need to save a file. Ang mahalaga lang naman ay napatunayan naming si Daisy nga ang may kagagawa noon. Pero siya nga ba yon? That time kasi nagre-research na ako sa internet tungkol sa mga paranormal beings and experiences. At ang kutob ko ay baka isa lamang yung masamang espiritu na ginagaya ang itsura ni Daisy para linlangin kami. Sa kabilang banda, pagkatapos noon ay natahimik ulit ang buhay namin. Walang kababalaghang nangyari. Akala namin ay tapos na. Pero hindi pa pala. That time nag-work sa ibang bansa si Tito Jesse. Kaya naman nag-decide si Tito Georgie na maglagay ng maraming CCTV sa buong bahay para anytime ay makita niya sa CCTV ang mga bata. Bali ang wala lang ay sa CR at yung isang kwarto kung saan kami natutulog ng pamangkin ko. Pero the rest ay meron na. Sa sala, kusina, gitna ng bahay, kwarto nila Tita Georgie at sa labas ng bahay. Bandang 3:00 ng madaling araw daw nalimpungatan si Tita Georgie dahil si Tito Jesse tumatawag. Itong time na ito malakas ang ulan. Kaya sarado ang pinto sa sala dahil bumaha doon. Tumawag doon si Tito Jesse kasi kita daw niya sa CCTV sa sala si Christine na bunso nilang anak na nasa gilid ng sofa sa sala. Naglalaro sa baha. Baka daw makuryente. Kaya nagulat si Tita Georgie, sabi niya, eto si Christine nasa tabi ko.
Nakatalokbong kasi yon kung matulog kaya hindi kita sa CCTV. Kaya nagulat daw si Tito Jesse kasi kita niya sa CCTV na may batang naglalaro sa may sala. Si Tita Georgie naman ay hindi na niya tinangkang silipin pa sa bintana. Natulog na lang daw siya. Pero hindi mapalagay noon si Tito Jesse kaya ako naman ang tinawagan niya at inutusan kung sino yung batang naglalaro sa sala. Bilang nakikitira lamang ako noon sa bahay nila ay sumunod ako. Buwaba ako at ang laki ang mga mata ko kasi meron ngang naglalarong batang babae sa baha sa sala. Nang humarap ito sa akin ay tumaas lahat ng balahibo ko sa katawan. Dahil ang nakita ko noon ay walang iba kundi si Daisy Papa Dudut. Daisy? Ikaw ba talaga yan? Nanginginig na tanong ko. Ewan ko ba kung bakit nagkaroon ako ng lakas na harapin ang multo ng pinsan ko kahit na matatakotin talaga ako. Hindi kumibo si Daisy at nanatili lang nakatingin sa akin. Mamayang kaunti ay may itinuro siya sa likuran ko. Kinilabutan ako at mabilis na napalingon sa aking likuran. Doon ay nakita kong may dalawang matatandang babaeng nakaitim at nakabelo ang nakatayo sa hagdan. Sa likuran ko mismo. Dito na ako napasigaw at sa takot ko ay buwaba ako. Pero nadulas ako noon sa hagdan. Lumabas naman sina Tita Georgie sa kwarto niya para saklolohan ako. Bigla namang nawala sina Daisy pati na rin yung dalawang black ladies na nasa likuran ko. Samantala tinanong ako ni Tita Georgie kung ano ba talaga ang nakita ko at napasigaw ako. Ikinuwento ko sa kanya ang nakita ko at totoo ang sinasabi ni Tito Jesse na may bata siyang nakita na naglalaro sa CCTV. At si Daisy nga yun. Pero ikinuwento ko rin yung nakita kong dalawang black ladies na nasa likuran ko. Hindi ko alam kung maniniwala sa akin noon si Tita Georgie pero ang sabi lang niya sa akin noon ay magpahinga na lamang ako at iwasan ko raw ang magbabad sa cellphone. Matulog daw ako ng tamang oras nang sa ganon ay hindi raw ako mag-hallucinate. Papadudot pinalampas ko ang pangyayaring yon. Bagamat naging lamanan ng bangungot ko yung dalawang black ladies na nakita ko. Samantala lumipas sa mga taon, nakapagtapos na ako ng college noong 2023 at sina Tita Georgie at Tito Jesse ay nakatira na sa Amerika kasama si Christine na malaki na rin. Ako na ang pinatiran ng tiyahin ko sa bahay nila. Kumbagay huhulugan ko na lang yon sa kanila hanggang sa maging akin na yung bahay. Hindi nagtagal, same year 2023 ay nag-asawa ako at naging content creator. Sa kabilang banda ay nangyari ang isa na namang kababalaghan bago magpasko ng 2023. Ito yung time na peak ko sa pag-affiliate sa TikTok at sa isa sa mga perks noon ay mga random na sellers na magpapadala ng products. Naka-receive ako ng CCTV as free sample pero sadly wala siyang kasamang SD card. Tamang-tama kasi nasira na rin ang mga in-install ni Tito Jesse na mga CCTV sa bahay dahil na rin sa kalumaan. Anyway, ang kagandahan pala sa CCTV na ito ay pang phone siya tapos ay pwede siyang mapanood sa ibang phone at kahit magkaiba ng wifi. Since hindi pa ako nakakabili ng SD card at may kamahalan din kinabit pa rin namin siya para makita kung may mga parating na delivery dahil lagi lang akong nasa kwarto. Kumbaga may delivery man ay hindi ko maririnig pag tumatawag. So fast forward nagpaalam sa akin ang asawa ko na kung pwede siyang pumunta sa isang resort sa Pansol. Company outing daw. Pinayagan ko naman siya since lagi din niya akong pinapayagang umalis kasama ang mga kaibigan ko. Kami lang ng 6-month-old baby ko ang nasa loob ng kwarto. Umalis siya bandang 11 PM and made sure na naka-double lock ang gate namin at nangakong uuwi siya sa makalawa. Tulog na yung anak ko noong pag-alis niya kaya nag-Netflix na lang ako dahil hindi rin naman ako makakatulog kung wala ang asawa ko. Naka-monitor din siya sa CCTV namin para din sa safety naming mag-ina. Magka-chat naman kami kahit nandun siya pero pinipilit ko siya na wag na mag-cellphone para makapag-enjoy. Pero nag-chat siya bandang 3:30 AM at talagang nanlamig ako sa sinabi niya. Nilong press ko muna yung chat niya at una kong nabasa yung love, sino ang tao sa gate. Sila nanay ata love. Love, check mo ang CCTV.
Tapos ay panay miss call na. Pero kinilabutan talaga ako sa pinaka-latest chat niya. Huwag kang lalabas. Papupuntahin ko sina kuya dyan. Chinek ko kagad ang CCTV at wala naman akong nakikita. Tama naman yung timestamp na 3:32 AM, December 18, 2023. Nireplyan ko siya na mag-send ng screenshot noong nakikita niya sa CCTV. Sinend ko din sa kanya yung screenshot nung sa akin na walang tao sa gate namin. Sabi ko sa kanya wala namang tao. Huwag kang manakot. Natatakot ako sa mga sinasabi mo eh. Pero mas nagulat ako lalo sa sinend niya. May dalawang matandang babae at isang batang babae na nakatayo sa labas ng gate. Nakatayo lang sila sa labas ng gate mismo. Same timestamp sa akin pero sa phone ko ay wala akong nakikitang tao. Sinigurado ko talaga sa kanya na ire-refresh niyang maigi yung phone niya kasi baka hindi updated yung view niya kaya hindi kami parehas ng footage. Hindi daw siya nagkakamali at talagang latest yung view niya. So inalarm ng asawa ko yung CCTV. Hindi siya sobrang lakas. Pero narinig ko yung person, you are under surveillance. Nilako kaagad yung kwarto namin at pinto sa receiving area. Sa oras na ito ay paspas na sa pagdadrive ang asawa ko pa uwi. Nung makita ko na nasa gate na yung kapatid ko sa CCTV view ay lumabas na ako. Medyo nakampante na rin ako dahil may kasama na ako bago mag 3:00 ng madaling araw ay nakabalik na rin ang asawa ko. Pinakita namin sa kapatid ko yung screenshot namin parehas mag-asawa na may timestamp ng 3:32 AM kahit siya hindi makapaniwala. Dali-dali niyang sinundo ang asawa niya para magsama-sama kaming matulog sa kwarto. Hindi na rin kami nakatulog hanggang mag-almusal. Hindi naman makapaniwala ang asawa ko sa kanyang nasaksihan noong gabing yon. Kinaumagahan ay bumili na rin kami ng SD card at nagsecure palalo ng mga lock sa bahay. Hindi na rin umalis ang asawa ko na hindi kami kasama. 2 days after noon ay muli naming pinablisingan ang bahay at hindi pa kami nakontento at pinalbularyo pa namin ang bahay. Doon namin napag-alaman na si Daisy nga yung bata at dalawang matandang black ladies na kasama niya ay ang mga tagapag-alaga na niya. Nalungkot po ako sa sinabi ng albularyo na hindi na raw makakarating ng langit si Daisy dahil naging maligno na rin siya tulad ng dalawang black ladies na kasama niya. Ganon pa man ay palagi ko pa rin sinasama si Daisy sa mga dasal ko na kahit maraming taon na ang lumipas simula nang mamatay siya ay makita na niya ang liwanag papunta sa langit. Sa ngayon Papa Dudut ay dito pa rin kami nakatira sa bahay ng tiyahin ko and yes, patuloy pa rin po si Daisy sa pagpaparamdam sa amin. Pero nasanay na kami. Although may plano na rin kaming mag-asawa na lumipat na lamang ng ibang bahay at ang kapatid ko na lamang ang patitirahin namin sa bahay ng tita ko. Papa Dudut, hanggang dito na lamang. Maraming salamat at sana'y makarating sa inyong himpilan ang sulat kong ito. Magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Clarice Joy de los Reyes. Maraming salamat Clarice sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa sa YouTube. Huwag kang tumigil, umawalan ng pag-asa at ipagpatuloy mo lang ang pagdarasal para sa ikakatahimik ng kaluluwa ng pinsan mong si Daisy. Hindi malinaw kung anong klaseng nilalang ang kumuha sa pinsan mo. Ganun pa man ay huwag na huwag kayong magtitiwala sa mga nakikita ninyo sa loob ng bahay. Hindi natin masasabi kung ano ba talaga ang pakay nila sa inyo. Kaya habang nariyan kayo sa bahay ng tita mo ay huwag mong kakalimutang magdasal sa Panginoon at humingi ng gabay nang sa ganon ay hindi kayo mahulog sa panlilinlang ng mga kampo ng kadiliman. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga nakakatakot na upload namin araw-araw. At syempre ang aming Gian Gianna Vlogs. Salamat po sa inyong lahat. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong
balikan. Let's go, wag na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.